Hi, isang mapagpalang araw muli sa lahat ng ating mga viewers. This is Kingdom Faith Ministry in Christ at ako si Pastor Sanji Ridula, ang iyong lingkod. Last time tayo po ay nagkaroon ng video at ang pamagat noon is Identifying Yourself. Tinuturuan tayo doon kung paano natin kilalanin ang ating mga sarili at kanino nagmumula yung ating identity. At ngayon naman sa oras na ito ay meron tayong napakahalagang ah, paksa o topic na dapat nating unawain at intindihin ito. I believe ng Panginoong Diyos ay mangungusap sa lahat ng nakikinig at sumusubaybay sa bidyong ito at ito ay magbibigay sa iyo ng linaw at makakatulong ito sa iyo kung paano mo ipapakita ang iyong tunay na sarili. Ngayong araw na to, ang ating pamagat is Know and Understand Your Self-Manifestation. Yung word na know, ito ay malalim dahil kailangan mo siyang kilalanin, alamin. It means meron kang malalim na pagkakilala sa iyong paano mo i-manifest, ipapakita ang iyong sarili. Malalim na pagkakaunawa patungkol sa iyong sarili at kung paano mo ito ilalabas o ipapakita ang iyong sarili. By the end of this video, tayo ay matuturuan kung anong aspeto dapat natin magandang ipakita ang ating sarili at makilala natin kung ano-ano ang ating mga dapat ingatan sa ating sarili. Okay, tutuloy po natin ngayon. Alam po natin na ang isang tao is espiritu dahil siya ay nilikha ng Diyos at ang espiritu ng Diyos ang siyang raw material ng tao at inilagay niya ito sa isang putik at naging body or naging human flesh. Okay? At yung flesh na yon ay nabubuhay sa mundo at siya ay nagkaroon ng soul, naging living soul or living being. So ayan, man is a spirit, originally is from God, spirit who live in the body and have soul. So dapat nating maunawaan ito na ang una na identity mo, una pagkakilanlan mo bilang isang tao ay espiritu, hindi body o hindi katawang lupa. Dahil ang katawang lupa ay hindi nagmumula sa Diyos. Ang katawang lupa ay siyang nagmumula sa putik o sa lupa. Ngunit ang espiritu ang siyang nagmumula sa Diyos. At merong kang soul. Mamaya unawain natin itong tatlong parte ng bahagi ng isang tao o tatlong bahagi ng pagkatao mo ang dapat mong maunawaan kung sino ka nga ba talaga. At sa tatlong parte na ito, kapag naintindihan mo, alam mo kung paano ka kumikilos, alam mo kung paano ka mag-isip, at alam mo rin kung paano kontrolin ng tama ang iyong buhay. So, marami sa atin ay nais makaunawa ng malalim na katotohanan nito about body, spirit, and soul. About spirit, body, and soul. Now, basahin natin itong chapter 5 ng 1 Thessalonians verse 23. Ganito po ang nakasulat. Now may the God of peace himself sanctify you completely, and may your soul, may your whole spirit and soul and body be kept blameless at the coming of our Lord Jesus Christ. Now sinabi po diyan ni Paul sa taga Thessalonians na yung atin daw whole spirit, soul and body ay dapat natin itong maingatan at mapangalagaan na maging blameless hanggang sa pagbabalik ng ating Panginoong Diyos. Na ano po bang ibig sabihin ng blameless? Ito ay maging malinis, walang kadungis-dungis o walang bahid ng kasamaan. So, binabanggit niya dito itong spirit, body, and soul. Ito ngayon yung ating pag-aaralan, mga kapatid, mga kaibigan, ma'am, sir, na ikaw na nanonood ngayon, maaring first time mo lang itong marinig yung patungkol sa pagkatao mo, na ang isang tao ay kinukumpo siya ng tatlong bahagi, spirit, body, and soul. Yes, kung hindi mo pa ito alam, take time to watch this video
at relax dahil meron kang information na napakahalagang information na matututunan or mapupulot sa pag-aaral na ito. And by the end of this video, mag-iiba ang iyong pananaw, mag-iiba ang iyong pagtingin sa iyong sarili at magbabago ang iyong pagkilos ng iyong pamumuhay. Now, tingnan natin. Malapit na ang New Year. At marami sa atin ay nagde-decide siguro ng meron silang sinasabi na New Year's resolution. Gusto kong pumayat, gusto kong mawala sa akin yung aking mga vices. Marami kang iniisip na by the start of this year, gusto mo na meron kang bagong character o bagong attitude na iyong gagawin, mga behavior na nais mong matanggal at nais mo ring magkaroon ng panibagong behavior na alam mong tama na iyong magampanan. Ngunit napansin mo na siguro ilang taon ka nang nagsiset ng New Year's resolution at habang inuumpisahan mo ito ay pagka lumipas ang mga ilang araw, paunti-unti itong hindi mo nakukontinuous. Paunti-unti itong napapansin mo na parang napapagod ka na sa iyong ginagawang New Year's resolution na yan. Dati nag-decide ka tanggalin yung alak siguro at nahihirapan kang ipag-continue. Hindi mo nalabanan. At the end, failure yung iyong decision na yon. Minsan siguro nag-set ka na gusto ko nang magbagong buhay. Gusto ko nang mag-set ng character or in this year gusto kong makabalik sa Panginoon, magbalik loob sa Panginoon. At then, after all, nahirapan ka and then hindi mo rin na ituloy. So bandang huli, failure pa rin ang nangyayari. So, itong pag-aaral na ito ay makakatulong sa iyo para kilalanin mo muna ang iyong sarili. At sabi nga sa ating pag-aaral ngayon, based on the scripture and the word of God, ang tao ay binubuo ng espiritu, laman at ang kaluluwa. Spirit, body, and soul. These three elements we need to discuss at this moment. Kailangan natin itong pag-usapan, intindihin. Dahil kapag naunawaan mo ang bawat isa sa kanila, ito ay magbibigay sa iyo ng linaw at makakatulong ito paano mo gampanan or pagtagumpayan ang iyong naset na New Year's resolution. Okay? So, but ang purpose talaga nito is to identify, to clear, to know and understand your self-manifestation. Tingnan natin ito mga kapatid. The analogy of a man. Ito yung para kilalanin natin ano ba yung pagkatao natin. Maliban dyan, yung tatlong elements na to, yung tatlong parte ng ating pagkatao, ay dapat natin itong maunawaan. Una, pag-usapan natin itong spirit. Pangalawa, pupunta tayo sa soul and the body. Now, baka akala nyo na ang espiritu at soul ay parehas lang. Magkaiba sila, mga kapatid o ma'am sir na nakikinig ngayon. Ang espiritu at ang spirit at soul ay hindi sila magkatulad. They are connected to each other but they are not the same. So alamin natin ngayon itong espiritu. Ano ba itong espiritu? Now, we know from the first that when God create human being, He give His Spirit. God gives His Spirit to human being. Therefore, the first element, ang pinaka-main parts or element ng tao ay Espiritu. Because that Spirit comes from God. Hindi niya panilikha noon ang body or yung hinulma niyang dust from the ground. Now, ano ba itong Espiritu? Ang espiritu ng tao ay siyang nakaka-relate sa Panginoong Diyos because ito yung galing sa Diyos. Ito yung raw material na galing sa Diyos na inilagay sa atin. Now, ang trabaho ng espiritu mo, ito yung makikipag-ugnay sa Panginoon, the Creator. Kaya kung kailangan mong kausapin, intindihin ng Panginoon, you need your spirit must connect to the Spirit of God. Kaya nga tinatawag natin prayer. Okay? Hindi pwede na ang body direktang humarap sa Panginoon.
because ang Panginoon ay Espiritu. Therefore, you need your Holy Spirit to connect to the presence of the Spirit of God. Now, ito yung tinatawag nating intuition, conscience, communication. Diyan pumapasok ngayon yung ating pakikiramdam, pakikipag-usap at pagtanggap ng mensahe or konsensya, sabi sa iba konsensya, but actually that is revelation ng Panginoon. Kaya marami sa mga nakakilala sa Diyos, marami sa mga tunay na mananampalataya sa Diyos, habang sila ay nagme-meditate at nagkakaroon ng devotion, ay lalong naintindihan nila ang pangungusap o mensahe ng Panginoon patungkol sa kanila at lalo sa salita ng Diyos. So, ang espiritu na meron ka ay siya yung mangungusap sa Panginoon at siya rin ang haharap sa Panginoon at the time of judgment. Now, kapag dating na ng panahon na i-judge na ang tao, itong espiritu mismo, dahil ang espiritu ay eternal, it means forever existing, hindi matatapos ang existing ng espiritu, ito ay eternal habang buhay siyang mag-i-exist. At siya yung haharap sa Diyos pagdating ng judgment. At siya rin yung tatanggap lahat ng kaparusahan ng Diyos habang nabubuhay ang katawan dito sa lupa. So anumang kasalanan mo habang ikaw ay nabubuhay dito sa lupa, yan ang magdurusa niyan, ang magbabayad niyan ay ang espiritu. So ganun kahalaga itong espiritu mo, kapatid. Kailangan mo siyang ingatan, pangalagaan. Now, ituloy natin ngayon. Dito naman tayo sa soul. Ano ba itong soul? Itong soul ay binubuo siya ng mind, will, and emotion. Ito yung nilalaman ng iyong iniisip. Ano ba ang iniisip mo ngayon? Nag-iisip ka ba ng hindi maganda, mabuti? Nag-iisip ka ba ng masama? Meron bang pagnanasa sa isipan mo ngayon? Lahat ng laman ng iyong kaisipan, yan ay bahagi o parte ng iyong soul, ng iyong kaluluwa. Ito yung iyong nararamdaman, ito yung iyong galit. Kung ikaw ay nalulungkot, kung ikaw ay masaya, yan ay ang parte ng iyong soul. Kung ikaw ay mayroong nais mong lumigaya, nais mong mag-asawa, nais mong maglingkod sa Diyos, nais mong kilalanin ang Panginoon, that is your soul. So this is the manifestation of your soul. Trabaho yan ng iyong kaluluwa. Siya ang nagkakakonect doon sa tinatawag natin intellectual realm. Lahat ng mga laman ng iyong isipan, knowledge, information, understanding, yan ay trabaho ng iyong soul. So, isa sa pinakamagandang ginagawa ng ating soul ay siya yung nakakakita sa paligid. Kung ano yung kanyang nakikita sa paligid, ina-adapt niya yan sa kanyang isipan. Papasok yan sa kanyang isipan. At ito'y makakaapekto sa kanyang nararamdaman. For example, nakakita ka ng apoy, nasunog yung isang bahay. Through your soul, na nakita mo yung apoy, nasunog yung isang bahay, mag-create ito ng emosyon sa iyo. Either natakot ka, na-shock ka, and then mag-create ito ng action sa body. Uutusan niya ngayon si body. Now, etong body naman, nandyan naman yung, siyempre, ang katawan natin ay nakakaramdam ng sakit. Mayroong naamoy, mayroon siyang smell, feel, taste, hear, sight. Kasama dyan, nakikita ng mata rin natin. Then doon, kumikilos ang body, nire-relate niya sa paligid. Yan ang trabaho. The body relates to the environment. So kung taglamig, nararamdaman ng katawan na malamig. Kung tag-init, nararamdaman ng katawan yung init. Kung anuman ang nararamdaman ng katawan, it reflects to the body, sa action ng kanyang ginagawa. Now, sabi ko nga kanina, doon sa ating binasa sa Book of Thessalonians, ang sabi ni Paul na ingatan mo ang iyong whole, yung buong pagkatao. Body or the spirit, body, and soul na walang blemish, walang dungis, na hindi makasalanan. Now, nais ni Paul na ang ating buong pagkatao ay maging walang dungis dahil pagdating ng judgment ay magkakaroon po ng paglilitis o paghuhusga
At alam natin na itong judgment na ito ay dalawa lang ang tatanggapin ng tao, either parusa, gantimpala. Parusa or gantimpala. Now, kapag parusa, ito ay ilalagay ang espiritu ng tao papunta doon sa impyerno at ito'y eternal damnation. Tinatawag siya ng Biblia na ito'y paghihirap, ito'y parusa na habang buhay. Now, kung ang iyon namang espiritu ay nahatulan ng Panginoong Diyos na mapunta sa langit kasama niya, ito naman ay eternal life naman na kasama ang Diyos ang iyong tatamasahin doon. Pero, napakagandang isipin ng isang tao na nangangarap papunta sa langit at lahat ng mga pangako ng Diyos kung ano yung mabuti at mga bagay na i-enjoy ng isang tao sa langit ay magandang isipin. Ngunit hindi ganun kadali yon, kapatid. Kailangan ng isang matsidhing pagnanais, pag-unawa kung papaano ang isang tao mapunta sa langit. Kung papaano rin ang isang tao mapahamak sa impyerno. Kaya itong pag-aaral na ito natin ngayon ay magbibigay sa iyo ng linaw kung paano mo tulungan ang iyong sarili. Now, sa tatlong bahagi ng isang tao, sa tatlong bahagi na ito, naiintindihan mo kung ano ang kanilang mga kanya-kanyang trabaho. Now, ganito ang ating pagpapaunawa ngayon. Now, alam natin na ang katawan natin ang siyang gumawa ng kasalanan. Maaring ang isang katawan ay nakapatay, nagnakaw, or nangangalunya, or naging sinungaling, or naging lubog sa droga. So anumang kasamaan o kasalanan ng iyong iniisip or nakikita sa paligid, yan ay ginagawa ng katawan. Okay? Now, ang katawan mismo ay siya ang kumikilos upang magkasala ang isang tao. Pero intindihin natin ito. Bago ginagawa ng katawan mo ang kasalanan na yan sa harapan ng Diyos o sa nakikita ng tao, bago mo ginagawa yan ay nag-uumpisa mo na yan sa iyong soul, sa iyong isip, sa iyong damdamin at sa iyong mga nais. Because the soul is composed of mind, will, and emotion. No, hindi kailanman nagkasala ang katawan, hindi ginawa ng katawan ang pagpatay or action nang hindi ito nagsisimula sa ating kaisipan. For example, isang tao nagnanasa, isang lalaki pinagnanasaan ang babae sa kanyang paningin, nag-umpisa sa kanyang paningin, nakita niya ang ganda ng isang babae, nakita niya ang hugis ng katawan, and then sa kanyang nakikita, nag-create ito ng negative impact sa kanyang kaisipan. And then, sa kanyang kaisipan, ito'y napunta sa kanyang damdamin. Kaya nararamdaman ng kanyang puso yung alab, yung init. And then, nag-create ito ng masidhing pagnanais na yung kanyang masamang nais doon sa babae at nagawa niyang samantalahan ang isang babae. So, sa madaling sabi, any action or any sin na ginawa ng tao o ginawa ng body, ito'y utos lamang ng iyong soul. So sa madaling salita, ang soul ang siyang utak ng lahat ng kasalanan ng katawan. Siya ang simula ng lahat ng iyong pagkakasala. Dahil walang kasalanan na ginawa ang katawan na hindi nagsisimula sa isipan. Example, kung iniisip ko na gusto kong kumain, gusto kong uminom, ang aking isipan ay magbibigay ng mensahe sa aking katawan at gagawin ng katawan ang iniisip ko na uminom or kumain. So lahat ng action na ginagawa ng iyong body ay nagsisimula ito sa iyong isipan, and that is the work of the soul. Ngayon, ang soul ay isang mediator. Ibig sabihin, mediator, tagapagitna siya ng espiritu at ng body. Ganito ang kanyang function. Dapat mong maunawaan ito. Dahil ang trabaho ni soul ay taga-utos ni body kung ano ang gagawin o gagampanan ni body. Now, sa lahat ng kasalanan ni body,
na inutos lamang ni Saul. At the end of your life, ang magbabayad ng kasalanan na yan ay ang espiritu. So ang espiritu ay laging naging biktima sa kasalanan na inumpisahan ni Saul at ginawa ni Badi. So sa kanilang tatlo, ang pinakadelikado at pinakadapat maging sensitibo ka or maging mas maunawaan mo or makontrol mo etong si Saul. Kasi itong si Saul ay siyang naging sentro ng ating kaaway na ito ay kanyang ikokontrol. Kaya nga, kung sino ang nagkukontrol ng soul or ng kaisipan, emotion, will ng tao, ay yun din ang masusunod sa kanyang lahat ng ginagawa. Now, example, if Satan controls your soul, if Satan has the full control of the soul of that person, therefore Satan wins the fight. Because the battle is in your mind, is in your soul. The battle is in your mind, will, and emotion. Nandoon yung battleground. Nandoon yung battleground ng good and bad. Nandoon din yung battleground ng godly and worldly. Darkness and light kingdom. Nandoon sa ating soul, sa ating mind, will, and emotion. So, nasa kanya yung control ang body. Now, ano ngayon ang solusyon para itong si mind ay ating matuturuan ng tama? Kasi yung mind is a center. Ngayon, para matulungan natin yung ating soul, dapat magkakaroon si soul ng maraming information patungkol sa katotohanan. Therefore, feed your soul with the truth that comes from the Word of God. Hindi yung pinapakain mo ang iyong kaluluwa doon sa mga video na nakikita mo sa social media. Example, nanonood ka ng mga malalaswang video, nanonood ka ng mga yung mga pelikula na puro galit, puro sama ng loob, puro sumbat. Etong mga acting na to na nakikita mo, it will affect your mind, your will and emotion. And then, dahil mayroon kang senaryo na posible mong ma-experience after ka manood ng mga movie na yon, ay dahil mayroon kang memory sa iyong kaisipan, that language na iyong napanood ay posible rin na iyong ma-apply sa buhay mo. And then, that negative language na pumasok sa kaisipan mo, na nandyan sa iyong damdamin, that will explode at magagawa ito ng iyong body. Magagawa ito, sasabihin ng iyong bibig, gagawin ng iyong kamay, yung galit mo, meron kang nasabihan ng hindi masama or nakapagsampal ka ng tao. That action, mapipigilan sana yon kung ang ating soul ay napupuno siya ng mga knowledge, information patungkol sa ating Panginoong Diyos, patungkol sa kalooban, patungkol sa karakteristik mo bilang isang tao. Ang tunay mong character, attitude, or behavior ay hindi talaga masama dahil nilikha ka ng Diyos na mabuti dahil galing sa Kanya ang raw material na iniligay niya sa iyo. Paanong nagawa natin yung mga masama na yan? Because the world teach us the opposite of godly character. Kaya ang tawag niyan, worldly character, worldly attitude. Now, diyan sa soul ang lahat ng solusyon. Kapag mabuti ang laman ng iyong soul, dahil mayroon kang pinanghawakang katotohanan, pagsunod sa kalooban ng Diyos, yang soul mo na yan ay hindi mag-uutos ng kasalanan na gawin o mga bagay na kasalanan doon sa iyong katawan. Therefore, ang iyong katawan ay hindi makakagawa ng mga masasama o makasalanang gawain habang ikaw ay nabubuhay. Now, puntahan naman natin si Spirit. Ang trabaho ni Spirit ay ganito. Because the Spirit that you have is the only way who can speak, who can communicate to the Spirit of God. If the Spirit of God lives in your spirit, it means the Holy Spirit of God will reside in your spirit.
magkakaroon sila ng communication, magkakaroon sila ng relationship. Kaya nga hinikaya tayong lahat na magkaroon tayo ng relationship sa ating Diyos. Kasi doon mo mafe-feel, doon mo maranasan yung pagmamahal, yung instruction ng Panginoon, doon mo rin ma-experience kung paano ka iniingatan at yung inyong relasyon na deep relationship or personal relationship sa ating Diyos ang siyang magiging puhunan mo na ang iyong espiritu ay maging matibay, matatag sa inyong relasyon sa Panginoong Diyos. At yung espiritu na yan ay siya ring sasabi o magbibigay ng instruction o mensahe doon sa ating soul. Kaya kung pansinin mo, kung ang isang tao ay madalas nagme-meditate, madalas nag-devotion sa salita ng Diyos, madalas siyang nananalangin, madalas siyang nag-aaral ng salita ng Diyos at ninanais niya, intention niyang unawain ang kalooban ng Diyos, lalo na't pagsunod sa kalooban ng Diyos, ay nahadlangan niya ang kanyang mga maling pag-iisip. It means nahadlangan niya ang maling nais ng soul. Dahil ang soul ang siyang pinakadelikado sa lahat. Ang lahat na inuutos ng soul ay ginagawa ni body. Example na lang ganito. Kung ang body ay nakagawa ng masama, bago niya ginawa galing kay soul. Pero kung ang soul natin ay puno siya ng instruction, godly direction, godly commandment, godly revelation, ngayon madali niya ngayong sundin ang advice ni Spirit na galing sa Espiritu ng Diyos. So, the three elements of man are being connected each other. Okay? They are connected each other. Therefore, that person is, yan ang sinasabi ni Paul na maging blameless kayo. So kung active ang iyong espiritu na connect sa espiritu ng Diyos, ang iyong espiritu din naman ay active din na makakapag-connect sa iyong soul. Kaya lahat ng mali, lahat ng maruming iniisip ng iyong mind, will, and emotion ay mahahadlangan ito dahil ang iyong espiritu ay merong connection sa Diyos at makakonect sa soul. Therefore, ang iyong soul ay puno rin ng karunungan patungkol sa kalooban ng Diyos. Ang iyong soul ay kapag ka merong negative o bad idea na papasok sa kanyang isipan, sa kanyang damdamin, ay ika-cancel niya ito. Puputulin niya ito, sasabi niya, buburahin ko to. Example, naisip mo na magnakaw, naisip mo na pumatay, naisip mong mangangalunya dahil may pagkakataon. Dahil puno ka at alam mo na ito ay masama, dahil ikaw ay merong relasyon sa Diyos at alam mong kontra at labag sa Panginoon ito, ang masamang iniisip mo ngayon na mula sa iyong soul ay pilit mo ngayong putulin ito. Ika-cancel ng iyong kaisipan yan. Kaya nga, mahahadlangan ang pagiging makasalanan ng isang tao kung ang kanyang soul ay kanyang na-control. Okay? Kailangan mong maunawaan ito, kapatid. Kahit anong gagawin mong pag-set ng New Year's resolution, gusto mong pumayat, gusto mong mag-aral, gusto mong magtrabaho, gusto mong bumalik sa Panginoon, yan ay desire mo lamang. Pero ang desire ay mahirap yan gawin kung wala kang malalim na pagkakaunawa sa iyo. Punuin mo ng mga magagandang karunungan ang iyong sarili. Kung nais mong gawin ang isang bagay, mag-research ka ng mga knowledge and information, paano mo magawa yung isang bagay na yan? Because nasa soul ang lahat. The body is willing. Okay? Willing yung iyong katawan na gawin dahil alam mong tama. Pero ang problema yung iyong isipan. Nakita mo lang ang isang tukso. Temptation. Sabi mo noon, ayoko nang bumalik sa kasalanan na ginawa ko noon. Gusto ko lang magbago. Pero nung nakita mo muli, wow, sarap na namang balikan. Balikan ko nga minsan. So, ginawa mo na naman yon at then hingi ka na naman ng kapatawaran sa Panginoon. So mga kapatid, mahadlangan sana yan kung ang iyong soul ay puno ng karunungan patungkol sa kalooban ng Diyos at mayroon kang takot sa Panginoon. Dahil kung wala kang takot sa Panginoon, ito'y parang ginagamit mo na lamang ang dahilan na tao lamang ako. Ang iyong sinasabing tao lamang ako
That means na hindi mo kilala ng totoo ang Panginoong Diyos. Hindi mo kilala kung sino ka, kung paano ka nilikha ng Panginoong Diyos. Now, itong information na ito na iyong natutunan ngayon, mga kapatid, magbibigay ito sa iyo ng pagbabago sa iyong pagtingin sa sarili. Kaya ngayon, binibigyan tayo ng karunungan kung paano natin kontrolin ang ating sarili. Kung paano natin ipapakita ang ating pagkatao kung sino tayo. Okay? Kaya nga ang mundo ay napupuno ng kasamaan. Why? Because the soul of most of the human or man has being corrupted by the knowledge of darkness, by the knowledge of this world. Kailangan yung knowledge na mula sa Panginoon at ang tawag niyan, truth. Wala kang alam sa katotohanan. Dahil kung alam mo ang katotohanan, hindi mo hahayaan ng iyong katawan ay ito'y magagamit sa kasamaan. Kawawa si katawan kasi siya napapagod kakagawa ng masama. Maaring ibinenta mo na ang iyong katawan. Sobrang pagod na ng iyong katawan ngayon. Maaring nawalan ka na ng paggalang sa iyong katawan dahil kahit ang mga maruruming gawain, malaswang gawain ay ginawa mo na para lang ma-provide yung pangangailangan ng katawan. Mga kapatid, mayroon pang mas higit na mahalaga kaysa katawan mo, ang iyong espiritu. Ang katawan mo ay may katapusan. Babalik siya sa lupa, babalik sa alikabok. Ngunit mayroong isang katauhan mo na siyang hindi nawawala yung kanyang existence. That is your spirit. And that spirit will responsible. Siya yung mananagot sa lahat ng kasalanan ng iyong katawan. Sa lahat ng kasalanan ng nasa iyong isipan. Now, kung nagnanais ang isang taong gawin ang masama, kung ito'y nasa isipan niya pa lang, mayroon pang chance ito na hindi niya magagawa. I-cancel niya to sa kanyang isip. Huwag lamang yung kanyang nais na punta sa kanyang damdamin, sa kanyang puso. Dahil anuman ang nailagay sa kanyang puso o kapag ang masamang pagnanais ay nasa puso ng tao, hindi niya na ito basta-basta mabubura. Anumang information na papasok sa kaisipan, kaya pang burahin ito ng kaisipan. Pero once na ang masamang iniisip darating sa puso ng tao, it means sa kanyang damdamin, ito na ay mag-create na ito ng paggawa or action. So mga kapatid, nawa ang bidyong ito ay nagbibigay sa iyo ng kaunawaan. Ikaw ay espiritu na iniligay sa isang katawan at mayroon kang kaluluwa. Ang iyong espiritu ay eternal. Ang iyong espiritu ay hindi kailanman mamamatay. Ito'y mailipat lamang sa ibang realm o ibang dimension. Ang iyong katawan ay mamamatay at ito'y maiwan sa lupa. Ang iyong soul ay hindi kailanman mamamatayan dahil ito'y connected sa espiritu. Ang soul ng tao ang binubuo ng iyong mind, will, and emotion. So ingatan mo ang laman ng iyong puso. Ingatan mo ang nalaman ng iyong isipan, ng iyong damdamin. Ano yung mga nais mo? Piliin mo ng iyong naisin at ilalagay sa iyong puso at isipan ay mga bagay, karunungan na mula sa ating Diyos. Ito'y magbibigay sa iyo ng direksyon upang ikaw ay mapabuti, kapatid. Kaya kung nagnanais kang mapabuti ang buhay mo, maligtas ka sa kasalanan, tanggapin mo ang Panginoong Diyos na iyong tagapagligtas at sumunod ka sa Kanya. Kung hindi pa ninyo nagawa yan, nangungusap ang Panginoon sa atin o sa inyo na ikaw na nakikinig ngayon, tinatawag ka ng Panginoon. Tinatawag ka ng Panginoon. Na sa ating pagtatapos, hindi natin, man is a spirit that have body and soul. The spirit relates to God, the body relates to the environment, and the soul relates to intellectual realm. Kapatid, mahal ka ng Panginoong Diyos, namatay siya para sa iyo, para ikaw ay mabuhay. Libre lang ang pagtanggap
sa salvation na inanda ng Panginoon. Libre para sa iyo, pero sa Panginoong Diyos, hindi libre. Bakit? Binayaran niya ito ng buhay niya. Ibinuhos niya ang kanyang dugo dito upang tayo, ikaw at ako, ay mabuhay at maligtas sa kasalanan at maligtas ito sa kapahamakan pagdating ng panahon. Kapatid, kaibigan, ma'am, sir, ikaw kung nanonood ka ngayon, kung ikaw ay napagpala sa bidyong ito, please like, share, and comment sa bidyong ito. At marami pa tayong video na parating na ating ibabahagi sa iyo. Ang lahat ng ito ay ginagawa ko dahil sa kalooban ng Diyos. Dahil sa pagnanais na sundin ang kalooban ng Diyos. All glory to God. Pagpalain ka. God bless you. And don't forget to follow this Facebook account at maging sa YouTube meron din tayo. All glory to God. Mabuhay ka kapatid. God bless you. Bye-bye.